Ikaw ang nagsasabi kung sino-sinong mga artist. At kung ano yung ginawa mo sa akin, na pagsasend mo ng convo kung kani-kanino, ganun din yung ginagawa mo sa kanila. Sinesend mo sa akin lahat ng convo nyo. Every time may manghihingi sa'yo ng pabor, ng ganito. Bakit ka ganyan? Tutulong ka, magpipresenta ka, tapos pagkatapos magkaroon sa'yo ng utang na loob. Isusumbat mo, ipapahiya mo, sasabihin mo lahat. Asan yung tulong doon? Asan yung nagawang tama nung taong nakasalamuha mo doon? Yun lang yung point ko dito. Nagsimula na yan. Okay, start na. Start na yung friendship namin, ganito, ganyan. Unang issue namin, alam ko nakapanganak na ako kay Bia Nento. Wala naman kami naging away so far noon. Yung pagiging mentor ko sa kanya kuno na sinasabi niya. Siya lang naman nagsabi nun, hindi ko naman inano sa sarili ko yun. Pero sa akin, okay, sige, mentor ako ni Wilbert Tolentino. Ano bang hindi ko nagawang pagtulong doon? Ang nagawa kong trabaho doon, yung per appearance ko sa video, pagpo-promote ko sa social media. Pero yung paglalapit ko sa mga kaibigan ko, yung pagtulong ko, yung pag-isip ko ng content, yung paggawa ko ng mga props, lahat yun, pagod ko na yun nang hindi ko hiningil. Dahil ayoko na, dahil dumating sa point na oo, binabayaran ako ni Ma'am si Wilbert, pero hindi ko nilubos at sinamantala-samantala yun. Dahil yun yung totoo. Dahil kung may nanamantala dito, yun yung mga hindi nakarating sa'yo. Yun yun. Yung mga tao na sa likod ko, yan sila Daryl, yung mga kagrupo niya, yung mga nakapasama sa akin na gusto nila ng racket. At ako, ginawa ko, nilapit ko dahil ako ang koneksyon. Ginawa ko yun, alam ng lahat yan. Sana lahat ng mga nakakolab mo at mga ibang nakakolab mo magsalita din. Hinihingayatan ko po kayo lahat magsalita at magsabi ng totoo. Lahat tayo dito pare-pares nagtatrabaho lang. Wag naman sana yung may isa lang na nadidiin na ako yung nagmumukhang masamang mukhang pera na kailangan ko kumamig ng ganito, ng ganyan. Lahat yun pinagtrabahuhan ko. Wala akong utang na loob doon at ikaw wala kang utang na loob sa akin, okay, fine, quits tayo. Wala tayong utang na loob sa isa't isa. Nangiintindihan ko, okay lang sa akin yun. Done. Pero sana kinausap mo ko na maayos, hindi yung mukha tayong tanga online. Personal na buhay ko, hindi ko sinabi dito. Yung mga nakalabas sa Tony Talks, sa mga ibang interview ko na sobrang small details, lahat yun pinigilan ko, like alam ko lang yung mga ibababa ko. Kasi ayoko na magkagaya nung dati na nag-live ako, lasing-lasing ako, mukha akong tanga. Hindi na eh. Ngayon hindi ko ginawa yun. Pero ngayon anong ginagawa mo? Wilbert, gusto mong lumabas yung katotohanan? Sige, sasabihin ko lahat. Okay. Nung time na kay Titus na sinasabi niya, yun yung first issues namin. Yun yung unang-unang issue namin. Intro. Yeah, yung intro ko na nilagay niya dun sa ano. For the record po, Ma'am Shi, maraming salamat po sa 300K na binigay mo. Maraming salamat po. Hindi po kalahating milyon. 300K po yun, siya po yung nagsabi, magpalit ka ng bago mong intro. Kasi nagsushoot ata sila nun. Tapos ikaw din magpa-intro ka, isponsoran kita. So, nagsabi na ako sa kanya na, ma'am, magsushoot na po ako ng intro. Nagbigay siya ng 300K. Okay. Nung binigay niya yung 300K, ay nung nagsabi siya ng 300K, sinabi ko sa kanya yung presyo. Pero yun lang yung binigay niya. Ang intro ko po, nagastos ko po sa intro na yun is 1.1 million. Totoo ho yun, alam po yun nila Titus, alam ng buong production yun, nila Ginger, lahat. 1.1 million, 300K kanya. Asan yung 800,000 na pera na nanggaling sa bulsa ko para sa intro ko? Mas malaki ba yung 300K sa 800,000? Huwag mong sabihin sa'yo galing yun, ma. Alam ng tao na nandoon sa intro na yon na 1.1 yung nagastos ko doon, 300 lang yung sa'yo doon at maraming salamat po. Kung gusto nyo ibalik ko yung 300K na yun ngayon, ibibigay ko. Walang problema. Huwag nyo lang ako ganyanin. Kasi hindi totoo yung mga pinagsasabi mo, sinungaling ka. Huwag kang nagsisinungaling. Ang tanda-tanda mo na, nanggaganyan ka ng tao. Dapat hindi ka ganyan. Lalo na, alam mo ko, kilala mo ko, ma. Oo, may pitik ako. May pitik ako, hindi ko yun i-deny. Pero bakit ba ako nagkapitik? After ko manganak, after ko magsunod-sunod na lahat ng... Ito yung totoo, wala sa vlog, sa live, hindi ko pagkakakitaan. Buong lahat ng tao sa paligid ko sa akin po nakasandal, sa akin nakaasa.
So ano, sinong hindi mai-stress sa araw-araw kung anong gagawin mo pa sa buhay mo? Mabuhay mo lang yung mga yon, 'di ba? So ayun, yun yung unang-unang issue. Nandito si Titus, nag-edit sila ng music video, nandito sila sa bahay ko. Sabi niya sa akin, Madam C, nagchika sa akin si Wilbert Tolin, si Sir Will. Siya pala nag-sponsor ng intro mo, sila Titus yung nag-shoot nun. So talagang ako, nagulat ako, like, ha? Bakit? Anong sinabi niya? Pinabasa niya yung convo, siya, ikaw daw yung parang pinapakita daw yung convo, tapos siya daw yung nag-sponsor. So ako, nag-react ako, as in, super duper. Tapos, pinopostpartum ako that time, naaalala ko pa nun, kaya hindi talaga stable yung utak ko. Ba't ako biglang nag-sorry sa kanya? Inaway ko siya kasi nung pagkarinig ko, anong pinagsasabi mo, ma? Bakit ka nang gaganyan? Bakit kapag nakatalikod ako, pinapabasa mo yung convo natin? Bakit ka hindi dahil sa pride. Nag-thank you po ako, pakihanap, nag-thank you din ako sa kanya. Dahil alam ko sa sarili ko na nagbigay siya doon at hindi ko po ididinay yun dahil sa pride ko. Pero sana naman i-credits nyo din yung pinaghirapan ko doon. Dahil malaki yung nailabas ko kaysa sa ibinigay mo. Yun yung reason kung bakit ako nagalit at nag-message sa kanya. Tapos sabay bigla ako nag-sorry. Sabay sinabi niya, diba ang lakas ng pitik? Bakit nyo ba pinagtitripan yung mental health issue ko? Ano bang problema nyo sa akin? Inaano ko ba kayo? Hindi ko kayo inaano, kahit ano wala kayong narinig sa akin. Yun yung unang beses na ginawan mo ako ng mali, na hindi naman tama yung sinabi mo eh. Hindi naman tama eh. So yung unang beses na nakaalam ako na, okay, tong taong to, nagsasalita pala ng kung ano-ano kapag nakatalikod ako, kala ko magnanay kami. Hinayaan ko yun. Hinayaan ko yun. Kasi nag-sorry pa nga ako sa kanya na sorry, pero sana next time wala nang ganito, ganyan. Hinayaan ko. Pagkatapos nun, pangalawa, ito na yung sinasabi niya na i-win back mo si paring Daryl. March 12, hindi ko makakalimutan to, March 12, alam ko na pumbuntis ako nento, like, kay Moon, buntis ako kay Moon, hindi na kami masyadong nagkakasama ni Ma'am siya dahil na busy siya kaila Hipon, kaila Idots, and hinayaan ko siya, hindi ko siya pinigilan, walang pagpipigil dun ma, sinasabihan lang kita, magkaiba yung pinipigilan ka sa sinasabihan ka lang, magkaiba yon, okay? So pagkatapos nun, 'di ba? Tinawagan kita dahil lumaya si Daryl nun dito sa bahay, iniwan niya ako. Hindi ko na kaya, wala akong kaibigan na kahit sinong kausap, saktong tumatawag ka sa akin. Tapos napa-open ako sa'yo, sabi mo sa akin, puntahan mo ako. Ngayon pumunta ka. Hindi mo pa alam na buntis ako nito. Ngayon pumunta ka, pagpunta mo, nag-iiyak ako sa'yo. Na iniwan ako ni Daryl dito sa bahay. Tapos sinopin ko sa'yo, buntis ako. Kitang-kita mo yung stress ko nun. Nakikiusap ka pa sa mga tao dito na huwag yung pababayaan si Zainab ba? Pabigay na yung katawan ko nun. Kitang-kita mo kung anong kalagayan ko nun. Walang halong pag-iinarte, walang camera dun ma. Walang kahit na anong alitan, alam mo kung totoo ba yung pinapakita ko o hindi. Kitang-kita mo yun. Ngayon, parang ang sinasabi mo sa akin nun, na-brainwash niya po talaga ako nun. Like, lahat po, tama yung sinabi niya, si Donna, sabi niya, Sisi, stop na. Mga kapatid ko, mga kasama ko sa bahay, stop na kay Daryl, stop na! Ako, pumunta ka, sinabi mo sa akin, i-win back mo, i-win back mo. Kasi minsan babae yung mali, ganito, ganyan, ganito, ganyan. Ikaw kasi, mabunganga ka kasi, ganito, ganyan. Tinanggap ko lahat ng mga pinagsasabi mo sa akin na, ay, oo nga, baka nga mali ako. Baka nga, kasalanan ko, kaya nilayasan ako ng asawa ko. That time, hindi ko pa alam na nang babae si Daryl. Wala pa po akong alam na niloloko ako ng hayop na yun. So ako, hinayaan ko. Sige, nakinig ako sa'yo. Nagte-thank you pa ako, ma-thank you, bati na kami. Kasi pagkatapos niya pumunta dito, kinabukasan nun, tinawagan ko yung nanay ko. Pinapunta ko dito, at yung nanay ni Daryl. Napuntahan namin at hanapin si Daryl, pauwiin dito para makapag-usap kami. Kinausap ko, umuwi si Daryl, nagkausap kami, nung nagkabati kami, chinat kita, nagpasalamat ako. After nun, ito na yung sumunod na nangyari. Sinabi ko sa kanya, nabuntis ako, na ganito, ganyan. Sinasabi ko rin sa kanya kung anong ginagawang mga mali or attitude ni Daryl sa akin while buntis ako at kung paano niya ako tratuhin as partner.
Pero sinabi niya na baka nga daw ako yung mali. So okay,